Good morning! Last Sunday, nag-celebrate kami sa church ng first birthday ni baby at dedication na rin at the same time. Nag-celebrate na kami ng birthday niya last time, lumabas lang kaming tatlo. Sa church naman, nagkaroon ng konting salo-salo to celebrate the life ng aming unika iha. Naging tradition na pala sa church na kapag may nagbe-birthday, sineselebrate talaga, kahit na maliit na salo-salo lang. We decided nga na potluck na lang para mas mahaba ang fellowship. Kapag sa labas kasi nakakahiya magtagal and mostly sa mga resto, limited ang time of stay. Dahil nga potluck, gagawa tayo ng lasagna at macaroni, fruit salad at nagluto rin pala ng chicken wings pero hindi nakuna ng video since si hubby ang nagluto. Nawala raw sa isip niyang vlogger ng asawa niya. Inuna ko na ngang gumawa muna ng salad. Naglagay muna ako ng tubig sa kaserola. Tansyahin na lang kung gaano karami ang tubig. Depende kasi yan sa dami ng lulutuin yung pasta. Pinainit ko na nga muna yung tubig. Lagyan daw ng asin para may lasa na yung pasta. Naglagay din pala ako ng mantika para hindi magdikit-dikit yung pasta. Medyo maraming asin nilagay ko since hugasan ko ng running water mamaya pagkaluto. Pagkakulo ng tubig, nilagay ko na rin yung pasta. 2 pack pala yung ginawa ko. 10 minutes boiling ang nakalagay sa packaging kaso hindi ko nasunod yung 10 minutes since hindi ko na nabantayan yung pagkulo. Nagpiprepare kasi ako ng ibang ingredients that time. Halu-haluin din pala occasionally para hindi dumikit yung pasta sa ilalim ng kaserola. Kapag dumikit kasi masusunog, papangit ang lasa ng pasta. Yun din siguro ang purpose ng mantika para hindi agad dumikit. Dahil nga hindi nabantayan yung oras, maya't maya ko na lang chine-check kung malambot na. Nung feeling ko okay na nga, rinain ko na yung pasta with running water. Need kasi ma-wash yung starch para hindi magdikit-dikit. Pagkahugas, pina-open ko na kay hubby yung mga sangkap na kailangan for our macaroni fruit salad. Inuna niyang buksan yung condensed milk, then all-purpose cream at yung creme densada. Dahil fruit salad nga, gagamit din tayo ng fruit cocktail. Magkaibang brand yung gamit ko. Yung 2 lata binigay ni Sis Abby. Nabanggit ko kasi last time na magsalad ako kaya niya binigay at baka masayang lang din daw. Maglalagay din tayo ng green kaong at nata de coco na red. Gustong-gusto ko yung 2. Maliban sa pinapaganda niya yung kulay ng salad, masarap din sila. Pinipili ko usually kapag sumasandok ako ng kakainin ko. Sa Pinoy store din pala namin nabili lahat ng ito. Drainin ko na nga muna sa strainer para matanggal yung syrup. Masyado kasing matamis yan. Kaya make sure na ma-drain ng maayos. Hindi ko na nga alam kung dapat bang hugasan pero hindi ko sinubukan at baka wrong move manin. Sa malaking bowl ko hahaluin lahat para siguradong even ang pagkaka-spread ng ingredients. Sa separate bowl naman, paghaluin din yung condensed milk, all-purpose cream at yung creme densada. Mas madali itong gawin kaysa idiretso sa malaking bowl. Pagkahalo, nag-slice rin ng green apple para may mailagay din tayong fresh fruit. Naubusan nga ng grapes, mas masarap pa sana kung meron. Syempre, kailangan nating maglagay ng cheese. Hindi pwedeng mawala yan. Isa daw yan sa secret ingredient ng fruit salad. Feeling ko ito rin ang magbabalance ng tamis since medyo maalat ang cheese. Dahan-dahan ko nang nilagay yung mixture ng mga pampatamis para even lang at para madaling ihalo. Nakalimutan ko nang lagyan ng mayo kaya nahuli ko nang ilagay. Mabuti na alala ko pa. After ng pangmalakasang halo, transfer ko naman sa container para mailagay sa fridge. Perfect ang salad kapag malamig kaya for sure masarap ito kinabukasan. Ito na rin mismo dadalhin namin sa church. 2 big container pala ang nagawa. Yung isa dadalhin sa church, then yung isa ay para sa mga friends namin na hindi makakapag-attend sa church. Next ko namang lulutuin ay lasagna. Pinakuluan ko na nga muna yung giniling para mahugasan ko mamaya ng maayos. Last time kasi nung hinugasan ko sa strainer, halos kalahati yung natapon. Sobrang pino kasi ng pagkakagiling. Pagkakulungan ng ilang minuto, saka ko hinugasan ng running water. Mas madali na siyang hugasan kasi tumigas na yung karne at nagbuo-buo na, unlike nung raw pa lang. Naggisa na muna ako ng sibuyas at bawang dyan. Syempre sabay ulit para walang ligalig. Once aromatic na, pwede nang isunod yung giniling. Pork giniling pala ang gamit natin at hindi ako kumakain ng beef. Lagyan natin ng ground pepper para mabango at masarap. Hindi kompleto talaga ang lasa kung walang paminta, no? Magpainit na rin tayo ng tubig para sa gagamiting pasta. Lagyan ulit ng asin at mantika. Tinakpan ko na rin muna para mas mabilis kumulo yung tubig habang ginigisa ko yung giniling. Ginisa ko ng maayos yung giniling bago ko nilagay yung tomato sauce. 3 sachet pala yung ginamit ko dyan. Sobrang asim ng amoy kaya nilagyan ko rin ng tomato ketchup. Pagkalagay ko nga ng ketchup parang hindi nabawasan yung amoy asim kaya nilagyan ko ng brown sugar para mag-balance. After nga mailagay yung brown sugar, nawala na yung maasim na amoy ng tomato sauce.
Amoy ka ako kasi hindi ko naman tinikman. At this point, kumukulo na rin yung tubig. Kaya nilagay ko na rin yung pasta. Wala palang nahanap si Hobby na pasta na intended talaga for lasagna. Kaya ganitong shape na lang yung kinuha namin. Nung boiling na, nagset na rin ako ng alarm for 10 minutes. Yun kasi ang nakalagay sa packaging. Dapat 10 minutes boiling lang. Yung niluto kong pasta kanina mabuti, sakto lang ang pagkakaluto kahit hindi ko nabantayan yung oras. Maya't maya hinahalo ko rin yung pasta at baka dumikit sa ilalim. Kapag nasunog kasi, maliban sa nag-aamoy sunog, masisira rin yung lasa since sunog pati lasa. Kaya bantayan talaga. After 10 minutes, luto na siya kaya hinugasan ko rin ng cold water. Sign na ata ito na kailangan ko na ng malaking strainer. Hobby, baka naman. Katabi ko siya ngayon. Sakto nga at pagkaluto ng pasta, goods na rin yung giniling. Kaya pagkahugas ko ng pasta, hinalo ko na siya sa giniling na nakasalang pa. Maliit lang itong kawali ko kaya medyo nahihirapan akong maghalo. Habi, baka naman, katabi ko siya, no reaction. Struggle nga paghalo kaya inunti-unti ko ilagay yung pasta para lahat malagyan ng sauce. After ng matinding struggle sa paghalo, ito na ang kinalabasan. Kung may tiyaga nga naman, meron kang nilaga. Isunod na natin iluto ang white sauce. Wala tayong butter kaya hindi ako sure kung okay pa rin kalalabasan neto. Gumamit ako dito ng evaporated milk. Bahala na kayo sa brand. Naglagay na rin ako ng cheese at all-purpose cream. Mind you, galing pa ng Pinas itong all-purpose cream. Ang mahal neto sa Japan kaya talagang nagbaon kami. Yung evaporated milk naman sa Pinoy store na namin nabili. Nilagyan ko rin pala ng flour. 2 tablespoon na flour lang nilagay ko kaya feeling ko nakulangan sa lapot. Kaya cheese na lang ang dinagdag ko para mas masarap pa ang pagkalapot at creamy. Non-stop halo lang hanggang sa makuha nyo yung consistency na gusto nyo. Feeling ko may kulang, siguro yung butter, no? Pero this will do na siguro. Next time, ililista ko na talaga. Gabi na kasi nung nagluto kaya hindi na makalabas para bumili ng butter. Now, habang mainit pa yung pasta, ilalagay na natin sa containers. Baka kasi mag-set, 2 layer nga palang ginawa ko. Yung first layer, pasta muna, then pinatungan ko ng white sauce. Feeling ko kulang yung white sauce na ginawa ko kaya medyo manipis yung pagkaka-spread ko. Para extra creamy, lalagyan rin natin ng shredded mozzarella cheese. Tapos yung second layer na ulit ng pasta. Same process lang din ang ginawa ko sa ibang containers. Hindi ko makuha yung itsura ng mga pinapanood ko. Anyways, praise God at maraming nagawa. May mga kaibigan din kasing pagbibigyan din. Fast forward, Sunday na. Supposedly pala mag-rent sana ng event place sa Kamihongo. Kaso under renovation yung palaging nirerentahan. Maganda doon kasi hindi sila ganun ka-strict. A night before the event, pwede nang magdala ng gamit at mag-decorate. Basta dapat malinis mong iiwan yung place. Yung ibang event place, hindi pwede yung mag-decorate ka outside the time na hiniram mo. Same day dapat mag-ayos at yung time ng pag-ayos ay kasama sa oras na hiniram mo yung place. 4 to 5 hours ata yung time, hindi ako sure. May nakita rin si Toshi G na place na bayaran na nga kaso biglang hindi binigay. So maybe will ni Lord na sa church namin gagawin ang dedication ni baby. Hindi namin kailangang magmadali. We can stay for as long as we want. At mas mahaba ang fellowship ng kapatiran. Too bad at hindi na masyadong nakapag-video sa sobrang busy. Praise God at naghanda rin pala yung nanay ko sa probinsya. Thank you, Granny! Thank you rin po sa lahat ng ninang at ninong na nakasama namin. Sa mga hindi po nakarating, thank you so much pa rin po for your thoughts and prayers. Thank you rin po sa mga gift nyo kay baby. Sa mga humihingi ng pasensya na hindi nakapagbigay ng gift, no worries po. Dahil ang gift ay bonus lamang po. Ang importante ay ma-dedicate si baby kay Lord. Pag-accept pa lang ng responsibility na maging spiritual parents ay napakalaking bagay na po para sa amin. Kaya lubos at taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Gabi na nga nung natapos kami kaya gumayak na rin para umuwi. Ganito palagi itsura ng asawa ko every time na may lakad. Bit-bit niya lahat. Ako, si baby lang ang bit-bit. Kaya sinong hindi ma-inlove sa ganyang asawa, diba? Ayaw niya akong nahihirapan. Kahit bit-bit niya lahat, ako pang tatanungin niya kung nahihirapan ako or pagod ako. Kaya girls, dapat maging matalino sa pagpili ng mapapangasawa. Syempre, give and take yan. Hindi puro hanap ng Mr. Right. Dapat work on being Miss Right din. Hinatid na nga pala kami ni Otosan dyan. Kasama rin namin si Sis Abby na bumaba. Ayan siya, sending her virtual love sa mga viewers. Hi sis! Thanks for sparing your space for today's event.
mula sa church, 2 stations away lang, kaya saglit na biyahe lang. Arigatou gozaimashita otosan, sobrang tiyaga niya talaga maghatid-hatid sa amin. Home na pala kami niyan, ang baby excited talaga kaya pagkalapag sa kanya, unbox na siya ng mga gift. Maraming salamat po, magagamit po talaga ni Yuna lahat. Utensil set, magagamit niya ito ng matagalan. Mga damit, isusuot niya rin po, ipapasuot ko sa church para makita niyo rin po. Sa milk bottle, grabe, nakaplan pala kaming bumili ng bago. Thank you po, God is so good talaga. Thank you rin po sa sponsor ng souvenirs, sa mga cakes at food, happy tummy ang mama. Sa mga monetary gift, thank you so much. Prior din pala sa birthday niya, nakatanggap din siya ng gift from her ninang all the way from Osaka. Mga baby books. Ang galing kasi sa net lang ako kumukuha ng binabasa ko kay Yuna. Now may binigay na actual book na. Super cute rin ng Peppa Pig. Magpapa-British accent tayo neto kapag binasaan si Yuna. Thank you sis for your thoughts. Sobrang thank you din po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Mga friends na nagsishare ng videos. Especially sa family namin. Arigato ne. Eto, patulog na nga ang Yuna pero genki-genki pa rin. Wala atang balak matulog. Kumakanta kami ng praise song niyan, kaya maganda na ma-expose ng mga bata sa praise and worship songs. Like si Yuna, ginigitarahan na kahit nung nasa tiyan ko pa. Araw-araw niya rin ginigitarahan at exposed din siya sa church. Anyways, sobrang haba na pala. Yun lang for now. Origa, thanks for watching. God bless po.